Magandang araw mga bata. Muli ako ang iyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Rachel Arpon. Ang ating asignatura sa araw na ito ay Mother Tongue. Pag-aaralan natin ang tungkol sa pagsunod sa tuntunin sa tahanan. So bilang panimula, meron tayong babasahing tula na pinamagatang Ang Aking Munting Ambag. Ito ay sinulat ni J. Lopo. Okay, mga bata, parito na at makinig sa ating tula o sabayan niyo ako sa pagtula. Doon po sa amin isang munting tahanan, may mga tuntunin at mga pamantayan. Bawat isa ay kabilang, lahat nagtutulungan, lahat ng mga itinakda, tinutupad iyan. Oras ng pagtulog, mas maaga sa 10:00. Sa paggising naman ay dapat 6:00. Mga ginamit sa pagtulog, akin ding iniimis. Tumutulong kay nanay tuwing siya'y nagwawalis. Sa paghahanda ng pagkain, kami ay tulungan. Kasali din ako sa paghuhugas ng pinagkainan. Ang sahig at mesang marumi ay aking nililinisan. Ang sahig at mesang marumi ay aking nililinisan. Mga basura ay tinatapon sa tamang lalagyan. Sa pakikipag-usap, po at opo ang aking gamit. Kapag may inuutos, agad akong lumalapit. Sumusunod ng kusa at hindi na pinipilit. Yan ang aking ambag, sa pamilya'y may malasakit. Okay, so mga bata, nagustuhan nyo ba ang tula natin? Yan, so nakita natin, ano kaya ang mga binanggit na tuntunin dito sa tula? Okay, so tingnan natin sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Okay, magtataka kayo mga bata, bakit pagkatuto bilang 6 agad? Kasi ito ay karugtong lamang nung nakaraang linggo na gawain. Okay? Kaya siya ay magsisimula sa gawain pagkatuto bilang 6. So mga bata, pag-isipan kung ang gawain na banggit sa tula ay pagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa tahanan. Isulat ang tama kung oo at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. So number 1, paggising o bago o tuwing 6:00. Paggising bago o tuwing 6:00. Number 2, pagliligpit ng mga ginamit sa pagtulog. Number 3, pagtulong sa paghahanda ng pagkain. Number 4, pakikipag-usap gamit ang po at opo. At number 5, kusang pagsunod sa ipinag-uutos. Okay, tingnan natin kung naisulat mo ng tama ang sagot. Number 1, tama. Number 2, pagliligpit ng mga ginamit sa pagtulog. Okay, tama. Number 3, pagtulong sa paghahanda ng pagkain. Tama. Number 4, yan. At number 5, kusang pagsunod sa pinag-uutos. Tama. Okay, kung nakuha mo ang tamang sagot sa gawain ito, mahusay mga bata, bigyan mo ng palakpak ang iyong sarili. Ngayon naman, ay gawin natin ang pagkatuto bilang 7. Ano-anong tuntunin sa tahanan ang hindi mo nasusunod? Isulat ang mga ito at ipangakong susundin ang mga ito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, pupunaan mo lamang itong mga patlang na to. Ako si. So, isulat mo ang iyong pangalan. Okay? Dito sa unang guhit. Ang mga tuntunin na hindi ko nasusunod sa aming tahanan ay, so ano yung mga ibinibilin ng iyong magulang sa iyo tuwing aalis ang iyong mga magulang na hindi mo nasusunod? Isulat mo dito. Yan. Tapos, dito sa huli, patlang, nangangako ako na mula ngayon ay ano na ang gagawin mo? Mula ngayon
Matapos mong mapag-aralan ang aralin ito, ano na ang gagawin mo sa mga tuntunin na ibinibilin sa iyo ng iyong mga magulang? So, isusulat mo naman dito. Okay, maliwanag na ba mga bata kung anong gagawin sa gawain pagkatuto bilang 7? Okay, at ngayon naman, ako ay may sasabihin sa inyo tungkol sa tuntunin. So, kailangan magkaroon ng tuntunin at pamantayan sa tahanan. Bakit kaya? Bakit mahalaga na may tuntunin o pamantayan sa tahanan? So, mayroon pang iba't ibang tagubilin sa iyong pamilya na dapat mong sundin. Okay? Yan ay para maiwasan ang kaguluhan at para magkaroon ng pagtutulungan ang buong pamilya. Kaya dapat mahalaga ang mayroong tuntunin sa bahay na tinutupad o ginagawa. So, mahalagang tuparin mo ang iyong mga tungkulin upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan, at masayang pagsasama ng inyong pamilya. Maging mabuti at masunuring bata ka sa inyong bahay. Yan. Sa gawaing pagkatuto bilang 8, sagutin ang mga katanungan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ilagay ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Upang maging malinaw ang mga tuntunin, dapat itong A. Pagpasyahan ng lahat. B. Ipaliwanag sa lahat. C. Lahat ng nabanggit. Number 2. Ang pagsunod sa tuntunin ay naipakikita mo kung ikaw ay A. Patagong lumalabas ng bahay. B. Nag-aaral ng mga aralin. C. Nagmamaktol sa tuwing utusan. Number 3. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng wastong tuntunin sa bahay maliban sa isa. So, meron ditong isa na hindi tuntunin. Piliin mo. A. Maaari kumain ng hiwa-hiwalay. B. Sama-samang pagdarasal. C. Pagtutulungan sa paglilinis ng bahay. Yan. So, bago tayo pumunta sa number 4, atin muna sagutan ang 1, 2, 3. So, number 1, letter C. Number 2, letter B. At number 3, letter A. So, ito yung hindi sumusunod sa tuntunin. Maaari kumain ng hiwa-hiwalay. So, dapat sama-samang kakain. Okay? So, punta tayo sa number 4. Napagkasunduan ninyo na ikaw ang maghuhugas ng pinagkainan ngayong araw. Hindi mo pa tapos ang module na iyong binabasa. Kailangan mo itong tapusin. Kaya, anong iyong gagawin? A. Sasabihin mo na hindi ka pwede maghugas. B. Maghuhugas pa rin habang naiinis. C. Maghuhugas pa rin at mag-aaral pagkatapos. Number 5. Palaging hindi sinusunod ng bunso mong kapatid ang napagkasunduan tuntunin. Kaya A. Aawayin siya ng paulit-ulit. B. Isusumbong siya sa nanay o tatay. At letter C. Kakausapin siya at paaalalahanan. Okay, tingnan natin kung makuha mo ang tamang sagot. Number 4. Okay, kailangan mo pa rin maghugas ng pinggan kasi ikaw yung napagkasunduan nyo yun na ikaw yung maghuhugas. So, pagkatapos maghugas, edi mag-aral ka. Okay? At least nagawa mo kung ano yung napagkasunduan ninyo. And then number 5, yan. So, kausapin mo iyong kapatid at iyong paalalahanan. Okay? Na, oy, bunso, ikaw ay nakakalimot sa iyong gawain. Okay? Naintindihan na mga bata? Okay, so ito ay ilan lamang sa mga tuntunin sa ating bahay o ating tirahan. So, dapat meron tayong sinusunod na tuntunin upang maging maayos ang ating tahanan. Okay, naiiwasan yung isa lamang ang gumagawa. So, dapat nagtutulungan. Dapat lahat may kanya-kanyang ginagawa. Okay? So, kung naintindihan na mga bata,
Paalam at muli ay magkita-kita tayo sa susunod nating aralin. Goodbye mga bata!